Ang rehiyon ng Cordillera sa Pilipinas ay isang bulubunduking lugar na matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla ng Luzon. Kilala ito sa mga nakamamanghang tanawin ng kultural na pamana at mga katutubong komunidad. Binubuo ng 6 na lalawigan ng rehiyon ng Cordillera, ang probinsya ng Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, at Mountain Province. Nakilala din ang Cordillera sa pagkakaroon ng matatarik at makapigil-hiningang mga mountain pass. Kaya sa ating panibagong motorcycle adventure mula sa lungsod ng Tabo, Kalinga ay magmomotor tayo hanggang marating natin ang Bontoc Mountain Province. Gaano nga ba kaganda at kadelikado ang mga mountain pass ng Cordillera? Nagkalat yung mga durug-durug na bato dito. Napakalalim na bangin ito. Bangin yung ilalim. Sa pagkakamali mo lang, madulas ka, hulog ka sa bangin. Ito yung mga bato na nakikita natin dito. Bago tayo magsimula sa ating motorcycle adventure, ay dumaan muna tayo sa isang restaurant dito sa Tabuk City, Kalinga upang kumain ng pansit batil patong na orihinal na nagmula sa lungsod ng Tuguegarao, Cagayan, ngunit matitikman din sa mga rehiyon ng Ilocos at Cordillera. Kaya kapag kayo ay napasyal sa mga rehiyong ito, wag niyong palalampasin na matikman din ang masarap na pansit batil patong. Yun, sa mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Pagkatapos po naming ibahagi sa inyo ang malaparaisong ganda ng Planas Ramon Isabela, andito na po tayo ngayon sa rehiyon ng Cordillera, dito po sa lungsod ng Tabuk, dito po sa probinsya ng Kalinga. So ngayon po nakikita ninyo sa likod natin, ito po yung dinaanan natin, Bulanao Road. Isang malawak na kalsadahan dito sa lungsod ng Tabuk. At makikita nyo rin po dito ang St. William Cathedral. At syempre yung iconic na White Carabao dito po sa Tabuk City. Yan. Okay, so tara, sama po ulit kayo sa ating adventure dito po sa rehiyon ng Cordillera. Okay, ito yung pinaka-runabout dito. So pagkakaliwa tayo, papuntang Paracelis, yung pinuntahan natin dati. Then dito naman sa kanan, papuntang Dagupan. At doon naman yung ating destinasyon, diretso tayo, papuntang Mountain Province sa Bontoc. Meron ditong lumang tulay. Silipin natin. Ito pala yung pinakadaan dun sa mismong pinakaluma. Yan. So bukod dun sa tulay na bago na kung saan dinadaanan ito ng mga motorista, ito yung nagsilbing tulay dati at ngayon luma na, na-preserve na lang nila na ganito at hindi na dinadaanan ng motorista. Dito sa mismong pinakalumang tulay, yan o, lawak ng ilog, ganda ng view. So pagkatapos nating puntahan yung lumang tulay, dumadaan na tayo ngayon sa tulay kung saan ito yung dinadaanan talaga ng mga motorista rito.
Ito yung nagsasangang daan dito. Dito tayo sa kaliwa. Nagsisimula na kumulimlim ang panahon. So posible na unanin tayo sa biyahe nito. Mga nasa 3 oras pa yung biyahe natin hanggang marating natin ang Bontoc Mountain Province. May spot dito, Chico River. May tambayan din dito. Wow. So minadaanan tayo ditong dam dito sa parte ng Chico River. Ang lakas ng tubig. Grabe, nakakalula yung lawak ng ilog, yung pinaka Chico River. Okay din yung spot na to. Nakaka-relax din yung lugar na to dito pag napunta kayo. Daan kayo rito sa Chico River. At sa kasamang palad, inabutan tayo ng malakas na ulan dito po sa lungsod ng Tabuk, Kalinga. Huminto po kami, naghintay na tumila yung malakas na ulan, ngunit bigo tayo. Kailangan na nating umalis kahit na malakas yung ulan dahil malayo pa yung ating lalakbayin patungo po sa Bontoc Mountain Province. Walang hinto ang malakas na buhos ng ulan dito. At isa pa po sa delikado sa ating paglalakbay patungo po sa Bontoc ay dadaan nga po tayo sa mountain pass. So posible po na maka-encounter tayo ng landslide. Yan, sana maging safe yung aming paglalakbay at makarating tayo sa ating destinasyon. So ang gamit natin ngayon, itong ating DJI na action cam. Ito po pwede sa ulan. Kaso syempre mas maganda pa rin po yung kalidad o yung quality ng ating GoPro. Okay, let's go. Tara. Sobrang lakas ng ulan. Kasama yan sa ginagawa nating paglalakbay. Rain or shine, let's go. Subukan nating makalayo dahil sa banda ron, nakikita ko na medyo maliwanag yung kalangitan. Posible na walang ulan doon. Meron ditong rock formation. Parang dumadaan sa half tunnel ng Halsema Highway. Pero nakakatakot dumaan dito, lalo kapag ganitong masama ang panahon. Ganito. Mahaba-haba din. Amazing. Ito, may bato na bumagsak ngayon dito. Sariwa pa. Galing dun, oh. Grabe. Natakot itong biyahe natin na to. Napakadelikado nung ginagawa nating adventure ngayon dahil nga masama ang panahon. Asan dito pa tayo sa mountain pass. Yan nga po, may waterfalls pa yata dyan. Ayun, oh, kita mo, ayun, taas nito ah. Oo. Oy, may waterfalls ka po. Wow. Ayos ah. Ito yung waterfalls na mataas na nakikita natin sa malayuan. Dahil nga makapal
yung mga puno, hindi natin nakikita yung pinakatuktok ng waterfalls. So panandalian po tayong huminto rito dahil nga po may kalakasan ng ulan. Nakakita tayo dito ng tindahan na nagbebenta ng kape. So kung makikita ninyo sa likod natin, may nakasulat, Bagong Bayan Biggest Coffee Kettle. So itong lugar ang hintuan natin, legit na marami nagtitinda ng kape dito. So dahil tayo ay coffee lover at dahil nga masama ang panahon, malamig, magpapainit muna tayo dito. So ito yung pangalan ng tindahan nila dito, Magalaya Mountain Specialty Coffee. So tingnan natin yung mga kape nila dito. So ito yung Kalinga Robusta na drip coffee na binebenta nila sa halagang 200 pesos. At ito naman yung ground coffee ng Kalinga Premium Coffee. So depende sa inyo kung ano yung gusto nyo bilhin. Kung gusto nyo yung drip at kung gusto nyo naman yung ground coffee nila. Arabica ground coffee, Arabica drip, 300 pesos nyo din mabibili dito. May special din na kape na binibenta rito. At ito po, yung dumi ng musang o yung musang Sibet Luwak. Ito po yung produkto nila, Kalinga Musang Coffee. At ito po ay mabibili ninyo sa halagang 1,200 pesos. At kung gusto niyo naman po yung drip coffee ng musang ay ito, 1,200 nyo din pong mabibili. So ito pong mga coffee beans na nakikita natin, ito po yung fresh na dumi ng musang na ginagawa nilang kape. Yan, pinakita sa atin ni nanay. Kapo, pakita mo. Yan. Masasabi natin na medyo may kamahalan ang presyo ng musang coffee dahil nga po sa proseso na ginagawa para lang makagawa ng kape sa pamamagitan nga po ng dumi ng musang. Nay, ano pong klaseng kape ito, Nay? Robusta. So, ito yung robusta nila dito. Grabe, napakasarap. Sobrang sarap na kape. Sulit yung paghinto natin dito. Napakasarap uminom ng kape habang umaambon at malamig ang panahon. Wala pa rin hinto ang pagbuhos ng ulan sa ginagawa nating adventure dito sa Kalinga, Bontoc Road. Siguro maghanap na tayo ng bahay dito na pwede nating tuluyan. Dito muna siguro tayo magpapalipas ng magdamag. Sana bukas bigyan tayo ng magandang panahon para mas maibahagi namin sa inyo yung ganda ng kalsada na dinadaanan natin mula rito sa probinsya ng Kalinga hanggang marating natin ang Bontoc. Time check, 5:15 PM. Nagsisimula ng balutin ng makapal na fog yung kalsada na dinadaanan natin. At mas nagpapahirap sa ginagawa nating biyahe. Kanina pa kami naghahanap ni Kapo ng matutuluyan. Wala kaming makita rito. Ito, may mga bahay na dito. Restaurant. Baka pwede na tayong makituloy dito. Kahit sa ano lang, magdamag lang. Tapos bukas ng umaga, alis na rin tayo. Kuya, pwede makatuloy? Dito lang po ako siguro mag-overnight, no? Sa inyo. Saan po pwede mag-park? Oh, sige. Salamat po. Yun, sa wakas, sa ilang oras na pagmumotor namin ni Kapo, talagang nahirapan kami maghanap ng tutuluyan dito. So dito sa bahay ng Pasil tayo nakakita. Restaurant, nakiusap tayo dun sa may-ari kung pwede tayong mag-stay. So yan, pinayagan naman tayo. Okay, so dito na tayo matutulog. Then kinabukasan, tutuloy natin yung adventure natin dito. Ito po yung mga pagkain na pwede nyo mabili dito sa Rasacudi Resto Bar. Itong pansit patin na kagaya nung kinain natin kanina dun sa Tabuk City. At meron din silang Bicol Express. Isa pa sa maganda rito sa Rasacudi Resto Bar ay meron silang free coffee. Kape ang isa sa the best dito sa Kalinga. At ngayon po ay binalikan natin yung mga kalsada o yung mga tanawin na ating dinaanan kahapon. Dahil nga po hindi natin naipakita sa inyo dahil nga po napakasama ng panahon. At ngayon po ay alas 8 ng umaga, maganda ang panahon.
Sana nga po ay tuloy-tuloy ito hanggang sa marating po natin ang Bontoc Mountain Province. So tara, simulan na natin ang ating panibagong adventure dito po sa Kalinga Bontoc Road. Ito yung bundok na bato na dinaanan natin kahapon nung kasagsagan ng ulan. Nakakilabot. Dadaan kayo sa ganito, napakadelikado na ito, lalo kapag lumindol. Ito, mayroong bato na bumagsak kahapon dito. Dadaanan nyo tong mistulang arko na tunnel, oh. Binutas nila itong bundok na bato para magkaroon lang ng daan. Galing. Meron ditong rice terraces, oh. Wow. At kasalukuyan na nagtatanim sila dito. At syempre, pag sinabing Cordillera, kilala yan sa pagkakaroon ng maraming rice terraces ang bawat bayan o probinsya na sakop nito. Gagaw Elementary School, Western Tabuk District 2. Ito yung barangay ng Gagaw. Ang kagandahan, may mga tindahan na kayong pwedeng stopan dito kapag gusto nyo magpahinga, uminom ng tubig o magmerienda. Ito, may ginagawa pang kalsada rito. At ang daming mga baka rito, oh. Nasa gilid lang ng kalsada. Save and protect the Chico River. Ito yung tulay dito na dadaanan natin. Ang ganda ng pagkakagawa, oh. Ang taas. Lakas ng agos ng Chico River, oh. Ang ganda ng pwesto ng tulay dahil nga napapalibutan ng nagtatayugan ng mga kabundukan dito sa Cordillera. Nakakamangha talaga yung mga infrastruktura na nagagawa nila dito, yung mga ganitong klaseng tulay. Meron pa po tayong dadaanan dito na isang tunnel. Ito na yata yun. Okay, ito na nga yun. Gesang Tunnel. Ayan, oh. Kagaya ng tunnel na dinaanan natin kanina, mistulang arko yung papasukan nyo dito. At nakaka-amaze kung paano nila nagawa yung ganito na butasin yung bato na kabundukan para magkaroon lang ng daan. Wow. Napakalupit ng gumawa niyan. Iba't ibang klaseng tunnel na bato ang madadaanan nyo dito. Merong half tunnel at dalawa na yung buong tunnel na nadaanan natin.
Ito po yung mga baka na dapat yung pag-ingatan kapag kayo ay dadaan dito sa Kalinga Bontoc Road. Ayan o. Kumbaga sa syudad, dinadaanan natin, iniingatan natin yung biglang tawid ng aso. Dito po, baka naman, dahil talaga nagkalat yung baka dito, especially po sa gabi. Dito sa mga blind spot o yung mga kurbada, dyan sila pumipwesto. Nasa gitna sila, natutulog. Kaya po maging alerto tayo kapag tayo ay madadaan dito ng gabi na sa kalsada na to. Welcome to Purok View Deck. Uy, may view deck dito. Ayos ah. Teka, tiyempo lang tayo. Ayan. Ayun. Meron ditong view deck na pwede nyong hintuan. Yan, makikita ninyo. Pwede kayong maupo, mamahinga habang nasa biyahe. At may enjoy ninyo yung magandang tanawin dito. Tara, punta tayo dun sa loob. Breathtaking view yung makikita nyo rito. Malawak na rice terraces. At yung mga natatayugan ng mga kabundukan dito sa Cordillera. Ang nakakalungkot lang, itong magandang spot na to dito ay naabuso na ng mga pupunta rito. At kung ano-anong klaseng vandalism yung mababasa nyo dito. Sayang. Sana maayos ito. Sayang yung ganda nung tanawin. Wow. Ito yung dahilan kung bakit tayo pabalik-balik dito sa rehiyon ng Cordillera. Yung tipong nagbumotor ka pa lang, andito ka pa lang sa kalsada. Yung ganitong napaka-epic na tanawin na yung makikita mo. Kaya naman talagang babalik at babalik ka dito sa rehiyon ng Cordillera. Kapo, tignan mo yung mga bahay dito, napakasimple lang oh. Oo. Yun yung makikita mo mga klase ng bahay dito sa rehiyon ng Cordillera. At ang kagandahan dito, tingnan nyo, gigising ka sa umaga, tas ganito kagandang tanawin yung makikita mo. Ang sarap mamuhay dito. Tapos yung mga transportasyon na nakikita natin dito, yan, pangkaraniwan, mga tuk-tuk. And meron din silang mga jeep, yung mga matataas na jeep. Tapos makikita mo yung mga locals dito nakasakay sa taas ng jeep. Ang lamig dito, hindi nyo na kailangan ng aircon o kahit electric fan. Okay, dito na tayo sa Barangay Mabilong, sa bayan po ng Lubuagan, Kalinga. Kaya nakakita na tayo dito ng maraming kabahayan. Wow. Meron ulit kalsada rito na naglandslide. Yan. So hindi ito pinadadaanan sa mga motorista. May harang. At tingnan nyo naman yung tanawin. Kaya masasabi ko na ang mga mountain pass dito sa rehiyon ng Cordillera ay dangerously beautiful talaga. Dito tayo dadaan sa rough road. Delikado dito. Ay. Meron tayong mga kasalubong na malaking truck. Tabi tayo sa gilid. Alright. May dumadaloy na tubig dito, waterfalls oh. Yeah. Sobrang tarik na ng mga kurbada na dinadaanan natin, kaya bumubusin na tayo dahil mga blind spot na to.
Yan, kagaya nito. Hindi mo na nakikita yung kasalubong mo dahil sobrang sigo ng kurbada. "12:30 na ng tanghali at nakikita ko sa bahagi na yun ang lakas ng ulan. Mukhang aabutan ulit tayo ng malakas na ulan dito sa Kalinga-Bontoc Road. Nagsimula na namang bumuhos yung ulan kanina, kaya ang resulta ito, maputik yung daan. At ngayon rough road ulit yung dinadaanan natin dito. Andito na po tayo ngayon sa bayan po ng Tinglayan, Kalinga. At kasalukuyan na inuulan pa rin tayo. Madami po kayong matadaan na ganito, mga bato sa gilid ng kalsada, dahil patuloy po ang pagpapaganda o pagpapaayos ng kalsada rito. Nature. Ito yung dahilan kung bakit tayo nagra-rides yung nakikita yung mga ganitong kagagandang kaligasan. Wow, berdeng-berde. Dito sa Tinglayan, Kalinga, meron silang tinatawag na Sleeping Beauty Mountain. So hindi ko lang alam kung saan yung eksaktong lugar dito sa bayan ng Tinglayan natin makikita yung bundok na yon. So tatry nating hanapin at sana hindi siya natatakpan ng makapal na ulap. Grabe, napaka-epic nung lugar na to. Warning: accident prone area, sharp curve. Ito na yung mga dadaanan natin dito na talagang sharp yung mga kurbada. Ayoko nga, bilog. Ingat po tayo dito pag dadaan tayo. Malilim dito, lamig. Wow, nababalutan ng mga puno. Simula doon sa sign na nabasa natin na sharp curve, yan, tuloy-tuloy na yung mga ganitong klaseng kurbada na dadaanan nyo dito. Gaya nito, pababa na matarik, tapos sobrang kurbada. Mas okay yung rice terraces dito kasi may mga pananim na palay, berdeng berde. Doon sa nakita natin kanina, kasalukuyan pa lang sila nagtatanim ng palay sa rice terraces nila. Yung makikita mo yung ganito kataas na kabundukan, tapos yung mga bundok na to makikita natin may mga waterfalls. Sagana sa waterfalls yung lugar na to. Caution, check brake, sinking road, 20 meters ahead. So simula dito 20 meters ahead ay meron tayong dadaanan na sinking road dito. Ito yung lumulubog na daan dito. So makikita natin na rough road. Yeah. Matarik.
mga batong malalaki na dapat nating iwasan. Medyo mahirapan pa yung mga sasakyan na mabababa. Yan, ito yung sinking road. Makikita natin na itong kalsada mas mataas dito sa kalsada na to. Yan, ito pa yung lumubog na kalsada rito. Makikita natin na ang laki na ng pagitan. Ang layo na ng agwat. May kadulasan din yung kalsada dahil dinadalo yan ng bukal na tubig. Makikita mo yung mga lumot doon sa gilid ng barrier. Kampal. Mas marami yung bukal na tubig na dumadaloy dito. Hop, may sasakyan. Welcome to Barangay Bangad Sentro. Yan, nandito na tayo sa Barangay Bangad. At kung makikita natin, meron silang maliit na simbahan doon, no? Bangad Peacemaker Presbyterian Church. Kasi ito yung eskwelahan dito, Bangad Sentro Elementary School. Hello po. Ang ganda ng pwesto ng eskwelahan nila, no? Makikita mo yung ganito kagandang tanawin dito. Hello, sir. Palit ng palit yung dinadaanan natin, ah. Kopya, mani popcorn. Kasya lang to sa isang sasakyan. Yun, okay na. Maluwag na ulit dito. Okay, you are now entering Tinglayan Town proper. Okay, so andito na tayo sa Tinglayan Town proper. So sabi nila dito daw makikita yung Sleeping Beauty Mountain. Sana mahanap natin or madaanan yung pinaka view deck. Try natin magtanong. Kuya, itang hapon. Pwede mo magtanong? Tanong ko lang po saan dito yung yung Sleeping Beauty Mountain. Sa bandang dulo pa po. Sige, salamat ah. So sabi nung local na nakausap natin, doon daw sa banda pa ron. Okay. So dito sa Sleeping Beauty Inn and Restaurant, ito yung bundok na sinasabi nila na Sleeping Beauty Mountain. Dahil mistulang babae na nakahiga yung makikita nyo dito. So andito lang yun. Ito yung pinaka town proper dito sa Tinglayan, no? Marami na din pwedeng hintuan dito para magpahinga, kumain. Malapit na tayong dumaan kay Apo Wangud, yung mismong pinakakanto namin nakasulat na welcome to Buskalan, Apo Wangud. Madadaanan natin yun. Meron ulit tayong dadaanan dito na mabato, tapos maliit na daan. Tapos bangin na to. Dami mga bato sa gilid. Yeah. Yan o.
Yeah. Natabunan na yung gilid ng kalsada nung mga batong nagbagsakan. Welcome to Barangay Basaw. Barangay Basaw na to. Biglang may makasalubong tayo. Dahil buhangin sa gitna. Tubig. Malumot yung kalsada, madulas. Op. May ginagawa ulit na kalsada rito. Dahil sa malimit na pagguho ng lupa dito sa gilid ng kalsada, kaya marami tayong dinadaanan dito na ganyan, mga roadwork. May ginagawa dito. Prepare to stop. Nilalagyan ng net dahil nahuhulog yung mga bato. Waterfalls. Ayan o. Gilid lang ng kalsada, oh. Tapos dito sa waterfalls merong view deck. Ito na yata yung Sleeping Beauty view deck dito sa Basaw, Tinglayan, Kalinga. Okay, ito na nga yun. So dito tanaw na yung sinasabi nila na misulang babae na nakahiga. Ayun, oh. Kitang-kita pala dito sa lugar na to. So ito yung Sleeping Beauty view deck. So hinto muna tayo dito. At sa wakas, narating na rin natin itong Sleeping Beauty view deck dito sa Basaw, Tinglayan, Kalinga. At ito yung tanawin na makikita nyo rito. Yan. So mula dito sa lugar kung nasaan tayo, pag tiningnan natin yung kabundukan dito, ay mistulangan na babae na nakahiga. Kaya po ito ay tinawag na Sleeping Beauty Mountain. So kung kayo po ay dadaan din sa kalsada na to, maaari nyo din po itong makita, itong view deck na to, at mag-stay, magpahinga kung kayo po ay makaramdam ng pagod, dahil ma-enjoy nyo po yung tanawin dito. At kung gusto nyo naman kumain, yan, merong tindahan dito na pwede nyong bilan ng merienda. So yung mga inumin nila dito na binebenta, yung mga soft drinks, dito po nila nilalagay sa may balde. At yung bukal na tubig na malamig, ito po yung nagsisilbing ref nila dito. Talagang malamig yung tubig at kaya niyang magpalamig ng mga ganitong klaseng inumin. Mga soft drinks, yan. At sabi rin ng mga locals dito na pwede ring inumin yung tubig na to. Wow! Ang sarap ng bukal na tubig dito. Refreshing. So ito yung kape ng Kalinga na simula pa lang ng adventure natin, iniinom na natin. At hanggang ngayon, nandito tayo sa Sleeping Beauty view deck. Habang pambamasan yung magandang tanawin dito, humihigop tayo ng mainit na kape ito sa Kalinga. The best talaga. Kailan po kayo mabibili dito na kanin at ulam, pero itong itlog, nilagang itlog, makakabili kayo dito. Pagkatapos nating dumaan, magpahinga at kumain doon sa may Sleeping Beauty view deck, patuloy na tayo sa ating paglalakbay patungo po
sa ating pupuntahan sa Bontoc Mountain Province. Time check 4:20 PM, mga isang oras pa mararating na natin ang ating destinasyon. Wow! Higandeng kabundukan. Amazing! Yung mga ganitong oras, papahapon. Tapos ganito kalamig yung klima na dinadaanan natin dito. Talaga namang napakasarap mag-rides dito. Ito yung maliit na tulay na dadaanan natin, no? Kung kayo ay pupunta kay Apo Wangod, yan, dadaan din kayo dito. Nung time na tayo ay dumaan dito, punong-puno ng tubig to. Ngayon medyo okay. Dito lang sa gilid medyo basa. Pero kumpara dun sa dati, dito sa part na to talagang malalim yung tubig. Warning, landslide prone area. Wow! Nakita ko ulit yung waterfalls. Wow! Dito po sa tulay na dadaanan ninyo, yan, mataas na waterfalls ang makikita ninyo. At sa harap ng waterfalls, makikita nyo naman itong rice terraces dito sa ating layan. Dito sa pwesto na to, sulit ang paghinto ninyo. Bukod sa waterfalls na makikita ninyo, mataas na kabundukan, tapos sa baba makikita ninyo yung malawak na rice terraces. Sulit na sulit ang stopover nyo dito para magpa-picture, dahil ma-enjoy ninyo yung ganda ng nature dito. Ito yung area dito na sinasabi nga nila na prone sa landslide. Ang maganda, gaya ng mga bundok na nakita natin, nilagyan nila ng net para maiwasan yung paglaglag ng mga bato sa kalsada, oh. Dito po sa gilid ng kalsada, makikita natin yung mga kulungan ng baboy. Yan, marami tayong makikita rito ng ganyan sa ating layan. Yan, may baboy sa loob. Yon, welcome Wangod, Buskalan Tattoo Village. Yan. Ito yung signage na makikita nyo kapag kayo ay pupunta kay Apo Wangod. So dito sa kanto na yan, akit kayo pataas. Mula rito siguro baka more or less 20 minutes pa yung biyahe ninyo at mararating nyo na yung mismong Buskalan, tapos may trekking kayong gagawin. At tayo ay pupunta na ang Bontoc Mountain Province, so dadaanan lang natin itong pinaka-signage ni Apo Wangod. So nung nakaraang December, ito yung tattoo natin kay Apo Wangod, yan yung 3 dots. So magkakaroon din kayong ganyan kapag kayo ay pumunta kay Apo Wangod. Yan. Nagkalat yung mga durug-durug na bato dito, oh. Galing dito sa kulay itim na bundok sa gilid ng kalsada. Dito sa part na to, mas marami kayong makikitang bangin. Yan, kagaya nito. Itong pinakaharang sa gilid, putol na dahil nag-landslide din sa bahagi ng kalsadang to. Kaya ang ginawa nila, tinabunan nila ng mga bato at buhangin yung gilid para maiwasan ng mga motorista na dadaan dito. Kung mapapasin ninyo yung pinakababa, napakalalim na bangin ito. Kaya sana walang madisgrasya dito, especially kapag masama ang panahon.
Wow! Nature! Ang ganda ng Cordillera! Grabe! Spectacular! Marvelous! Woohoo! Amazing Cordillera! Grabe, wala ibang bansa yung datingan nung lugar na to. Grabe, napakatahib ng kabundukan na to. Taas punong-puno ng pine trees doon sa taas. Napahinto ako sa bahagi ng kalsadang to dahil talaga namang nag-enjoy ako sa ganda ng tanawin dito. Habang papalapit tayo ng papalapit sa ating destinasyon, mas magagandang mga rice terraces yung madadaanan nyo dito. Yung kombinasyon ng matataas na bundok, tapos makikita natin yung magandang ragasan ng tubig sa ilog. Welcome to Mountain Province. Yan. Welcome to Sandanga Mountain Province. Okay. Andito na tayo sa Sandanga Mountain Province. Alright, let's go. Mountain Province na tayo. Alas 5 na ng hapon at nagsisimula na ulit tumambon. Andito na tayo sa Mountain Province at ilang minuto na lang mararating na natin ang Bontoc Mountain Province. Nabutan na tayo ng malakas na ulan at ito yung nakakatakot dito. Yung mga bundok na bato. Ayan, nakita nyo yung mga nalaglag na gabahay halos na mga bato. Dinadaanan natin ngayon papuntang Bontoc. Ay, grabe to, sariwa lang tong landslide na to. Sa kabila nga ng saya natin kanina habang binabaybay natin yung kalsada, dahil sa ganda ng tanawin na nakikita natin. So gaya ng mga sinasabi natin sa tuwing dadaan tayo sa mountain pass, kapag masama ang panahon, ito yung nakakatakot dahil nga nahuhulog yung mga bato, yung mga lupa sa bundok. Ano yung kapo? Tingnan mo, may nagbagsak ko. Ang dami. Grabe, nakakatakot. Ito pa, kung pagkatapos ng bato, ito mga buhangin. Na may mga kasamang bato. Oo. May kasalubong ka, baka mabasa mo, lalay lang ha. Ito, nasa gitna ko. Yan, kuminto naman si kuya. Sumunod ka ba? Ito ako sa likod. Sige, alalay lang. Malalim ba? Hindi. Medyo lubog na yung yung kalahati ng gulong. Sige, pero kaya naman. Sige. Safe. Okay. Tapos nagsisimula na magpag, oh. Yan, dahil nga huminto na yung ulan, ang kapalit naman yan, makapal na fog. Lalong lumalamig tuloy. Napakalamig. Sa sobrang taas natin, kapantay natin yung mga ulap na to at kitang-kita natin kung paano gumagalaw at kung paano unti-unting binabalot ng ulap yung kabundukan. Okay, dito na tayo sa Bontoc Mountain Province. Yan, meron tayong dadaanan dito na isang maliit na lubak na daan. Bangin yung ilalim. Sa pagkakamali mo lang, madulas ka, hulog ka sa bangin. Ito yung mga bato na dadaanan nyo dito, mga buntok na bato. Kaya kung makakasalubong kayo dito ng sasakyan, bigayan lang dahil isang sasakyan lang yung pwede magkasya dito. Hanggang ngayon, binabayo pa rin tayo ng malakas na ulan dito sa Bontoc Mountain Province. Okay, sa wakas, 6:30 PM, narating natin ang town proper ng Bontoc. Ayan, dito na tayo mag-overnight. Hahanap tayo ng pag-istay natin dito para sa ating panibagong motorcycle adventure bukas. Okay, sa wakas at ligtas tayo nakarating dito sa Bontoc Mountain Province.